Hi guys! Isang masayang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Karen Davila, tinuligsa at derechahang binutata ang mayabang na si Luistro. At sinabi mismo ni Karen sa pagmumuka ni Luistro, and I quote, "You are really acting like a court in the impeachment hearing of VP Sara." Maganda po ito na meron pong pumupuna dyan sa mayayabang dyan ng mga congressman at yung ginagawa nila sa hearing. At maganda to dahil sa pamamagitan ng ganitong mga interview ni Karen Davila ay nalalaman po ng mga tao ang katotohanan. At alam natin, ang mga magnanakaw na congressman na yan, hindi na po tinatablan ng kahihiyan yan, pero importante pa rin na binabara, sinusuplak ang pagmumuka ng mga yan. Lalong-lalo na ng media kagaya ni Karen Davila. Pero bago tayo magpatuloy, belated happy 81st birthday po sa ating pinaka-greatest, the greatest president of my generation, of our generation, na si Rodrigo Duterte. Happy birthday po. Hindi ako nakabati kahapon dahil naging busy na naman tayo. Pero grabe po yung mga pagsuportang ginawa ng mga kababayan natin, mga Duterte supporters. Umabot daw sa 150,000 lahat-lahat ang umattend diyan po sa selebrasyon ng birthday ni Tatay Digong. At pag-uusapan din po natin itong si Attorney Guanzon. Nagkita po sila at nagkasama ni Vice President Sara Duterte sa unang pagkakataon. At tinagurian daw itong makasaysayang pagkikita. Yun yung mga nakalagay na title dun sa mga post ng mga kababayan natin. At ito pong grupo ni Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez at may dalawa pang abogado ay dumulog na po sa Supreme Court para humingi ng TRO dyan po sa ginagawa nila sa House Justice Committee ng impeachment ni VP Sara. Humihingi po ng TRO or ipatigil muna yung hearing na yan. Ewan ko kung ano yung kanilang mga mga rason, pero isi-share po natin yung balita na yan. Okay, sige, ipasok natin si Karen. Pakinggan po ninyo, pakinggan. Etong tanong. So, Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say, hypothetically, you have to remember, they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing, in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So, Teka muna. Marami po akong napakinggan na mga legal expert na in the impeachment dyan sa House Justice Committee, wala po silang power to contempt. Iba po ito sa investigation in aid of legislation. Impeachment po kasi ito, no? Parang preliminary investigation ng impeachment kay VP Sara. Magkaiba po yan, kaya wala silang power to contempt. Yun ang nililinaw lang muna natin. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? Okay. Medyo nang gigigil dito si Madam Karen. Dahil sinabpina nila si Poa, Attorney Poa. Once na sinabpina mo, tapos questionin mo doon na kung nag-resume na yung impeachment, parang lumalabas na ito ay trial na.
ginagawa na nilang trial. Kaya sabi ni Karen, pwedeng hindi mag-respond si Attorney Powa dahil hindi na po ito, kumbaga wala na po ito sa konstitusyon. Labag na po ito sa batas yung ginagawa nyo. Kaya pwedeng piliin ni Powa not to respond. Yan yung ini-explain ni Karen Davila dito sa bobong mayabang na congresswoman na ito. You know, he can choose Members not are to. the members Yeah, are but you know what? A investigators. person can choose not to respond. Tama. It is within the right of any person Tama. to choose not to respond because that is not a trial. Tama. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by you're actually, ang pinapasabihan nyo are probable evidence. Ha? Tama. Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Powa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you? He has to cite the ground for refusing to Okay, respond. so a No? possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence. Hindi makaintindi si Luistro. Paulit-ulit na nga si Karen eh. Paano kung pinili ni Powa na wag mag-respond? Hindi masagot ni Luistro ng malinaw. Hindi niya masagot ng malinaw. In the upcoming trial, by responding, we will be handing out our strategy. Tama. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the necessarily. proceeding. Not And the- necessarily. They can say, Oh. we recognize this, Oh. but I am limited. I cannot give out details. O paano yun na? It will depend on the members of the Justice Committee. My rules Hindi niya alam kung ano isasagot. Wala siyang maisagot. Binara nga siya ni Karen eh, di ba? Oh. tayo. Inciting But how far can you go? resource persons in contempt, no? It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. Ayun! That's my point. Ha? You are really acting like a court. Napakaganda niyan na malaman ito ng buong bansa na grave abuse ang ginagawa ng mga magnanakaw na congressman dyan. So if you go this way, Okay, tapos na pala. Ayun. Meron naman sinabing parang si Karen Davila. But you are acting like a court. Wala namang trial pa dyan dahil preliminary investigation pa lang yan. Gusto ko lang sagutin po itong mga narrative ng mga komunista, sila Tabingi at yung nagpapasikat na mahaba yung muka na si Lovely Granada at marami pang iba, no? Yung hindi pagdalo ni BP Sara sa impeachment, dapat kahapon ko pa nga ito na i-vlog eh. Pambabastos daw. At yung iba na sabi, nagtatago lang yan, umiiwas lang sa pananagutan itong si BP Sara. So, talakayin po natin ito. Sa batas, facts and due process under the 1987 Constitution, ang impeachment po sa House Justice Committee ay hindi pa trial. Ito ay preliminary stage, kumbaga. Preliminary pa lang diyan po sa Justice Committee. At para alamin kung may anong tawag dito, kung may probable cause ang kanilang isinampang impeachment. At hindi nila pwedeng sabihin na si BP Sara ay guilty na o hindi. Kaya anong basihan nyo ng hindi pagdalo ni BP Sara
sasabihan yung pagtatago o guilty kasi kaya umiiwas. Ganyan yung mga narrative nila. Kung wala pang trial, yung mga pahayag nyo are not legal conclusion. Opinion lang yan at pagpapanggap na ito ay legal ang naging hatol. Para hindi mauto ang mga tao, hindi lang si VP Sara ang hindi dumalo. Pati po yung kanyang legal team. Sinasabi ng mga abogado, this is a legal decision and also at the same time strategy. Yan yung ginawa ng defense, no? Sabi ng mga salot na komunistang yan, pambabastos daw ang hindi pagdalo ni VP Sara. Under the Constitution, hindi po required ang Vice President o kung sino mang respondent ang kaniyang attendance dito sa preliminary stage. At kahit nga sa trial ng Senate, alam nyo, impeachment po ni Erap na abutan ko. Hindi naman dumalo si Erap. Impeachment sa Senado. Wala po, napanood ko po yun eh. Ganon din po kay Corona. Napanood ko rin yung kay Corona. Wala rin naman si Corona rin. Hindi, sa Senate na yun ha. Sa Senate na yun. Hindi po umaten. Nung in-impeach din po si BBM, dumalo ba si BBM? Hindi naman. Pinapadalo ba nila? Hindi rin eh. Kaya nasaan yung patas, no? Fair due process dito. Nasaan? Wala eh. Wala po. Dahil mga magnanakaw yung mga yan eh. Kaya takot na takot kay VP Sara, gusto nilang ma-impeach para hindi sila mapanagot. Yan yung mga isa sa dahilan diyan. At walang batas sa stage na to na ang hindi pagdalo parang you are committing a crime na. Wala pong batas diyan. And beyond that, may karapatan ang respondent to challenge the process. Yan yung napakinggan ko kay Attorney Torion yata yon, ano? I'm talking about technicality. May mga mga bobong, sabihin na natin bobo, mga nagsasabi, oy, puro technicality, humahanap lang ng lusot. Dito po napakinggan ko si Miriam Defensor. Mahilig tayong manood sa cellphone ng video. Technicality. Ulitin natin. Galing kay Miriam Defensor. Technicality. Buisit. Ulit. Ito na. Technicality is under the Constitution. Kaya wag niyong mamaliitin yung technicality. Kasi kahit maliit na detalye lang, kailangan sundin mo yan kasi nasa ilalim yan ng batas. Dahil dyan mo makikita na tama yung due process at patas ang pagproseso ng mga nakaupong congressman. At sinasabi pa nila walang accountability si VP Sara. Para sa akin naman, ang sukatan ng accountability ay ebidensya pa rin. Ebidensya and the right to due process. Yan po ang sukatan. Ebidensya pa rin. Diyan po magkakatalo. At doon sa proper forum. Tama? Doon po sa proper forum magkakaalaman dyan. At wala pa tayo doon sa stage na yon. Sa ilalim ng presumption of innocence. Ito laging sinasabi ng mga magagaling na abogado. The burden of proof ay nasa accuser. Ang ginawa ni Redon, nagsampi na ng mga documents sa mga korporasyon o business corporation
ng pamilya ni BP Sara. Hindi pwede yan. Dapat kayo ang mag-present ng ebidensya. Kasi hindi naman ito trial. Wala pa tayo sa ganong stage. Wala din kayong power to convict. Wala. Ang tanging magagawa lang mag-repair sa Senado. O i-impeach nila si BP Sara doon sa House of Representatives and then i-repair sa Senado. Parang ombudsman lang po yan. Sa ombudsman, iimbestigahan nila kung may probable cause, then ipapasa nila sa Sandigang Bayan. Doon lang po hanggang doon lang po ang pwedeng gawin ng ombudsman. So dito sa impeachment, para lang silang ombudsman, wala silang power to convict. Malinaw ang ginagawa ng mga komunista ay optics. Ano pa? Propaganda at demolition job sa ating Vice President Sara Duterte. Okay, dito na po tayo sa ibang topic, ano. At eto, no, nakita natin itong picture. Post po ito ni Attorney Guanzon. Ayan, kasama niya si Vice President Sara Duterte. Ibig ba sabihin nito, pasok na siya sa line-up ni Vice President? At tungkol naman sa porsyento ng pagkapanalo ni Guanzon, ano po ang tansya nyo? Mananalo kaya si Attorney Guanzon? Kapag ikaw ay nasa oposisyon, mahirap po ang laban mo. Lalo na't mayroong dayaan. Ganun pa man, nakaraang botohan, 5 ang pumasok. 5 ang pumasok doon sa itinaas na kamay ni BP Sara. 5 po ang pagkakaalap ko na pumasok, di ba? Apakahirap po nun. Nasa oposisyon ka at may dayaan pa. Kung walang dayaan na ginawa, baka hindi lang 5 ang pumasok. Ngayon, dito po sa 2028 presidential election, mas mahirap po ang laban dito ni Vice President Sara Duterte. Mas mahirap po talaga. At hindi tayo, kumbaga, naniniwala tayo na magkakaroon dito ng dayaan. Magsusubok sila dyan. Susubukin nila yan. Itatry nilang dayain yan. Maniwala kayo. Pero sana lang, maging malaki ang lamang ni BP Sara. Kung sakaling hindi siya ma-impeach, sana mas malaki ang maging lamang niya para mahirapang madaya ang ating Vice President. Anyway, kung naka-green na si Attorney Guanzon, ewan ko kung pasok na siya sa lineup. So, yun ang tanong, no? Dapat ma-interview ito si Attorney Guanzon. At dito naman sa sinabi ni Bagong Henerasyon Party List na si Robert Nasal, ito po yung asawa ni Bernadette Herrera, no? Una, this hearing, ito po yung tungkol sa impeachment, no? This hearing being conducted is fundamentally an issue of due process. Yun po ang una na sinasabi niya. Kapag ang pamantayan ay hindi pare-pareho, kapag may double standards sa pagtratong magkahiwalay na reklamo against the President, ito nga sinasabi ko kanina, yung impeachment ni BBM at impeachment ni Vice President, then we are not uploading justice. We are actually undermining it. Ibig sabihin, sinisira. Sinisira po yung justice. Kumbaga, dinadamage. Dahil napakaiba po. Ang laki po ng kaibahan ng pagtrato ng impeachment kay BBM at dito po kay Vice President. Isang grounds po yan na pwedeng ireklamo dalhin sa Supreme Court ng mga kampo ni BP Sara. Pangalawa, the requests are sweeping, vague, and based on conclusions, not specific facts.
Ito nga yung sinasabi ng mga abogado ni BP Sara, wala silang ultimate facts. Ganyan din ang sinabi ni Rufus Rodriguez. Ha? At yung sinasabi ng abogado ni BP Sara, conclusion. Walang specific na paano ninakaw. Sabihin natin, ninakaw ang 125 million. Ganun lang. Walang ultimate facts. Ano akusasyon nyo? Yung specific. Wala. Hindi sinabi, paano ninakaw? Ni BP Sara. Hindi kagaya sa kwento ni, ng mga Marines. Ito po, ginawa po ni Saldico yung appropriation, yung kanilang mga insertion, at nung nalabas na yung budget, napunta na sa contractor, binigyan po ng 30% ng contractor, inabot po kay Saldico, at inipon-ipon po yung mga pera na yan, at diniliver po namin doon sa may mga insertion. Yun po yung specific na pagnanakaw na ginawa eh. Doon po sa impeachment ni kay BP Sara, walang specific. No? Paano ninakaw ni BP Sara? Wala. Magkano ninakaw? Wala rin. Wala rin. Hindi kagaya sa mga Marines, sinasabi ng mga Marines. May address pa. May address pa ng bahay. May plate number pa ng mga sasakyang ginamit nila, pati yung helicopter. May mga detalye, kumpletong detalye. Dito po sa impeachment complaint kay BP Sara, wala pong detalye. This is clearly a fishing expedition. And this is precisely what the rules seek to prevent. Accordingly, there is sufficient basis to deny the request to issue a subpoena. Ayan po ang sabi ni Robert Nasal. Asawa po ni Bernadette Herrera po yan. At dito naman nakakatawa, napakasinungaling talaga ng mga nasa administrasyon ngayon. Ito sabi ni Auntie Claire, kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So, hindi po natin pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra ang pagtatrabaho. Claire Castro, hindi lahat ng walang tulog nagtatrabaho. Yung iba po, walang tulog dahil panayang batak. Kaya walang tulog dahil durugista. Tignan mo yung pagmumukha niyan. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, laging high yan. Kaya hindi nakakatulog. Dahil batakero rin. Ganyan yung mga ina-appoint eh. Batakero eh. At siguro, wag na natin, ito na lang, last na lang. Tiwala ng publiko sa Kongreso, tumaas ayon kay Rep. Redon. Nagpapatawa lagi ito si Kokay eh. Walang maniniwala sa iyo, Julul. Hindi natataas yan hanggat kayo ang mga nakaupo dyan. Lalo na kasabwat nyo yung speaker, hindi yan tataas. Mananatiling bagsak yan, kagaya ng survey ng boss nyo, si Bongbong Marcos. Negative. Yan yung magiging hatol ng taong bayan sa inyo. Bagsak. Hindi yan tataas. Nang uuto ka lang, Kokay. At siguro wag na natin talakayin yung yung grupo ni Attorney Torion na dumulog sa Supreme Court para humiling ng isang TRO. Para sa akin, hindi po kailangan yun eh. Parang kontra ko doon. Pasensya na kayo. Gusto ko na matuloy na itong impeachment diyan sa HOR. At kung ano yung maging desisyon nila, ma-impeach, dalihin na sa Senado para doon na mag bloodbath talaga. Kasi
wala rin eh. Kung TTRO ito, matutuloy din naman. Matutuloy din naman yan. At sa 2027, pwede pa po silang mag-file ng impeachment complaint. Magpa-file pa rin po yan. So, dapat tapusin na dyan sa HOR para ma-repair na sa Senate. At maraming ang naniniwalang oposisyon na iyan ay mai-impeach pa rin si VP Sara. So, hanggang dito na lamang po. See you next time. Bye-bye!